Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. Dito walang fake news, walang sarswela. At ngayon, sa usapang Boxer Shorts mga kaibigan, ating i-analyze, i-assess, i-breakdown ang naging performance ni Cuadro Alas, General Casimero sa kanyang pinakahuling laban. Yes mga kaibigan, nilift na. Wala na yung 1-year suspension na ipinataw ng Japan Boxing Commission dito kay General Casimero. Kaya nakabalik na siya sa tinatawag nating the land of the rising sun. Pero sing-init ba ng araw ng rising sun ang naging performance nitong si General Casimero kontra kay Tom Misokoshi? Well, he did register a 5th round knockout win. Tingnan natin, may nabago ba sa performance ni Casimero kontra kay Misokoshi? Sapagkat in his last fight, before this one, ang pangit, natalo siya kontra kay Kinosuke Kameda. Pag-uusapan natin yan, i-breakdown natin dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Narito ang ating analisiya, ang ating assessment sa naging performance ni General Cuadro Alas Casimero sa kanyang pinakahuling laban. Nagbalik na nga po sa Japan itong si Casimero para i-knock out in 5 rounds si Tom Misokoshi. Yes mga kaibigan, lifted na yung 1-year suspension na ipinataw ng Japan Boxing Commission dito kay Casimero in October 2024. Kung maalala niyo, na-knockout niya noon sa Japan si Saul Sanchez in just 1 round. Napakagandang performance. But Casimero failed to meet the weight. Kaya siya ay pinatawad ng 1-year ban ng Japan Boxing Commission. Lifted na yan. Balik na sa Japan itong si General Casimero. Importante yan sapagkat ang Japan po ang hotbed ng boxing activities sa Asia ngayon. Now, before the fight with Tom Misokoshi, do take note that in October, natalo by decision itong si Casimero kontra kay Kinosuke Kameda. Sa labang yun mga kaibigan, napakapangit ng performance ni Casimero. Aminin na natin. Although ito si Kameda, paniyang kabada pa atras sa nasabing laban. Hit and run. Pero napansin natin, para bagang walang plano itong si Casimero kontra kay Kameda. Parang he was just going through the motion at naghahanap na lamang ng malakas na suntok. Wala siyang fight plan para dito kay Kameda, and his condition seems suspect. Parang pagod na siya at nakat pa nga doon sa nasabing laban. So napaka-critical itong kanyang sumunod na laban, ito nga kay Tom Misokoshi. He knocked out Misokoshi in 5 rounds. This is a way better performance. Mas magandang general ang ating nakita kumpara doon kay Kameda. Una-una nakita natin yung kanyang mga suntok may variety. Tumitira sa bodega, tumitira sa ulo. Meron siyang tinatawag na variety sa kanyang mga suntok. Hindi one-dimensional. Hindi katulad nung kay Kameda na para bagang robot, naghahanap na lamang ng malaking suntok. Dito, mas pasensyoso, naghahanap siya ng kombinasyon. Now, i-remind natin sa sarili natin, i-remind lang natin mga kaibigan bago tayo ma-overwhelm. Ang laban kay Misokoshi ay isang tune-up lang talaga. Ang premyadong goal dito ay may balik ang kumpiyansa ni General Casimero. Si Tom Misokoshi ay tailor-made dito kay Casimero. Nakatayo lang sa harap ni Casimero, face first. Yan ang gustong-gusto ni Casimero. Walang lumalayo. Pangalawa, bago pa man ang labang ito, talo sa kanyang huling laban si Misokoshi at inactive na in the last 2 years. Nakakadalawang laban lang in the last 2 years And may 5 talo, 2 by knockout. So nakita nyo kumbaga tailor-made itong si Misokoshi. Pero importante pa rin na mag-deliver ng magandang panalo itong si Casimero. Sapagkat kung natalo pa siya kay Tom Misokoshi, wala na. Tapos na ang karera talaga ni General Casimero. So natutuwa tayo, nakahinga tayo ng malalim. Sapagkat una, wala naging problema sa timbang. Imagine niyo kung nagka-problema na naman, Diyos ko, baka forever ban na sa Japan itong si General Casimero. So, importante, walang masyadong issue sa timbang. Featherweight ito, mga kaibigan, 126 pounds. May konting allowance na
si John Lel para walang problema. And of course, sabi nga po natin, pinaka-importante, he did demolish Tom Mizukoshi as expected. So he lived up sa expectations na marami. Inaasahan na patutulugin niya si Mizukoshi at yun mismo ang ginawa ni John Noel Casimero. He is a way better fighter here kumpara kay Konosuke Kameda. Ngayon, saan patungo ang karera ni John Noel Casimero? Number 1, mga kaibigan, huwag kayong maniwala sa mga fake news. Ang daming kumakalat na fake news na keso kasado na daw yung laban ni Inoue versus Casimero in 2026. Kalokohan yan. Aminin na natin, naiwan ni Inoue si Casimero. Supposedly, April 2020, maghaharap sila sapagkat doon ay kampiyon sa bantamweight division si Casimero. Meron siyang titulo at gustong i-unify ni Inoue ang bantamweight championship. So talagang maghaharap sila in April 2020. Yun lamang, nagkaroon ng COVID, nawala ang laban at hindi na naibalik. Now, in the last 5 years, mga kaibigan, ano nangyari kay General Casimero? Nawala yung kanyang WBO bantamweight title. He was stripped of the title because of his weight issues. And then, naban pa siya dito sa Japan. Nagkaroon siya ng mga management issues, promotional issues, trainer issues, at kung ano-ano pa, mga kaibigan. So, nakita nyo nangyari dito, ano? Naiwan talaga ni Inoue si John Noel Casimero. Hindi nakasabay itong si Casimero kay Inoue. Umakat ng timbang si Inoue, nakakuha ng mas magandang titulo, maraming titulo, at mas maraming tinalo magagaling na kalaban, while Casimero was stuck. In fact, even before the Mizukoshi fight, wala na sa rankings si John Noel Casimero at kinakailangan talaga niya na manalo. Pero hindi pa huli lahat, mga kaibigan. Kinakailangan lang ay muling lumaban kaagad itong si John Noel Casimero. Sinabi ko yan kay Kameda nung matalo siya. Sabi ko, kailangan makabalik agad siya para mabura sa isipan yung pagkatalo kay Kameda. May restore na agad ang kanyang credentials. And he did that. Very good. So, now he wants Luis Neri, yung Mexicano, the 2-division world champion na power hitter. Gusto ko yung laban na yan. They're under the same promotional outfit sa Japan, so pwedeng gawin ang laban na yan. At exciting yan, sapagkat puncher yung Neri. At gusto natin makita kung mas magiging magandang performance ni Casimero kay Neri kumpara doon sa ginawa ni Inoue. Sapagkat si Neri almost knock out Naoya Inoue. Kung mas magiging magandang performance ni Casimero, well and good. Now, Casimero fought at featherweight, which is 126 pounds. Medyo mabigat po ito kay Casimero, mga kaibigan, at hindi natin alam kung talagang komportable siya sa timbang na ito. But the thing is, yung 122, nahihirapan siya eh. Lumalampas siya sa 122 eh. Kaya mabuti pang may allowance, 126. Here is a good angle, mga kaibigan, kung paano maituloy ang laban kay Inoue. Kahit magdadakdak itong si Casimero, walang mangyayari dyan. Unang-una, may language barrier. Baka hindi rin totally naintindihan ni Inoue. Walang kwenta yung magdadakdak. He has to walk the talk. So how will he do it? Fight Neri. Fight the big guns. Okay? Now, if he competes in the featherweight division, mga kaibigan, ito magandang anggulo. Unahan na niya sa featherweight si Inoue. Kumuha siya ng titulo sa featherweight. So, by the time na umakyat itong si Inoue sa featherweight, nakapwesto na si Casimero with one of the featherweight titles. Although mabibigat po ang kampiyon sa 126-pound division, you're talking Nick Ball, you're talking Rafael Espinosa, ang gagaling ng mga yan. Pero yung Ball, maganda kay Casimero kasi hindi kalakihan eh, maliit lang. At talagang magandang laban niya para kay Casimero. Pag nagkataon, unahan na niya sa featherweight para pag umakyat si Inoue, nakapwesto na si Casimero. At kung meron siyang titulo, yung titulo na yan, yan ang magiging magnet para lapitan siya ni Inoue. Hindi yung mga verbal na pang-iinsulto. Walang mangyayari dyan. Kumbaga, i-reverse psychology mo. Tumahimik ka, lumabang ka, get a title. Because right now, at 122 pounds, baka magkaroon naman ng issue sa timbang si Casimero. At fully booked po si Naoya Inoue. He is scheduled to fight in May 2026 kontra kay Junto Nakatani. And then, of course, there are already reports coming na si Jesse Bam Rodriguez, the junior bantamweight champion, is contemplating on moving up. Nagbabalak na umakyat ng timbang para harapin si Naoya Inoue. That is also a mega super fight. So nakita nyo, wala sa radar talaga
nitong si Inoue, si Casimero. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Habang inasikaso ni Inoue itong 122 pounds, sabi ko nga, unahan na ni Casimero sa featherweight si Inoue. Para pag-akyat, ako ang makikita. Si Casimero makikita ni Inoue at may titulo. Hindi niya maiiwasan. Yan ang magandang pinaka-strategy para kahit papano ma-attract ni Casimero si Inoue. Kesa mag-verbal verbal is abuse. Wala mangyayari po dyan, mga kaibigan. Remember, Inoue is also fighting on borrowed time na. Nagko-contemplate na rin siya na 1 or 2 years, balak na niyang magretiro. So, kinakailangan madaliin din ni Casimero ang kanyang karera. And Casimero is also older rin as a fighter. Nagmamadali na rin siya. So, kailangan i-fast track na niya ang kanyang mga plano. Sayang yung mga oras na nawala, pero pwede pa makabawi. Kailangan lang labanan niya ang mga gagaling na boksingero. That's the only way he can get the attention of Inoue. Fight big names and get a title. Mga kaibigan, surely Inoue will pay attention. Yun po ang tamang paraan at siguradong paraan para kahit papano maisalba pa ang Casimero versus Inoue. It will take a lot of hard work, mga kaibigan. A lot of hard work. So ayan, mga kaibigan, ang ating naging post-fight analysis sa naging performance ni John Noel Casimero, well and good, pero sabi ko nga, reality check. Ibinilik lamang ang kumpiyansa ni John Noel. Yun po ang purpose ng labang kay Mizukoshi. Pero maganda yan. You have to start from somewhere. Ang importante, nanalo si John Noel Casimero and hopefully back on track. Consistency ang problema ni John Noel. Hindi pwedeng maganda, next time, overweight na naman, hindi na naman kilalang kalaban, hindi pwede ganoon. Kailangan may blueprint ka na sinusundan. Meron kang plano talaga, naka-outline yan. Consistency, if he can achieve a level of consistency, well and good for John Noel Casimero. At yan po ang buod ng ating Boxer Shorts for today, mga kaibigan. Gusto ko lang ihabol, congratulations, Kenneth Lover, for yet another impressive win para ma-retain ang kanyang Orient Pacific Boxing Federation Championship. So maganda magiging pasok ng taon para kay Casimero at kay Lover. At yan po ang buod ng Boxer Shorts. Muli maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Alam nyo, bakasyon ngayon, kahit pa paano nakakapag-produce tayo ng mga videos. Pero pag nagpasukan, nag-resume ang work, malamang balik na naman tayo sa konting sporadic na pag-upload. Pero maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok dito sa munting YouTube channel. We cannot cover all, lahat ng mga topics na gusto ninyo. Sapagkat, sabi ko nga, limited po ang ating oras. Kaya ako nga nag-iengganyo sa inyo Do follow other YouTube channels. Ako na nagsasabi sa inyo, wala kayong makikita ng YouTube channel na kayo pang iniengganyo na sundan yung ibang YouTube channels. Just beware, mga kaibigan. Ang dami po talagang fake news. Sobrang fake news. So, yun lamang po. Ito po ang purpose ng channel ito. Maging alternative lamang para magabayan lamang kayo to weigh the issues. Okay? So, Happy New Year, mga kaibigan. Ako po si Atty. Ed Tolentino muli nagpapaalala. Walang personalan. Buntalan lang.